Isipin na lang, gigising ka sa umaga, didiretso sa kusina para magkape, at pagdating mo, sa gitna mismo ng alpombra, nandoon siya, isang maliit at walang buhay na regalo mula sa iyong mabalahibong kaibigan. Pamilyar ba sa iyo ang sitwasyong ito? Bago ka pa man mainis o magulantang, alamin muna natin kung bakit dinadala sa atin ng mga pusa ang mga patay na daga, ibon, at kung ano ba talaga ang nais nilang ipahiwatig dito. Maniwala ka, ang dahilan sa likod ng pag-uugaling ito ay mas nakakaantig at mas komplikado kaysa sa unang tingin. Para maintindihan ang kakaibang ritual na ito, kailangan nating balikan ang nakaraan. Libo-libong taon na ang nakalipas. Ang mga pusa, kahit ang pinakatamad at pinakaalaga, ay likas na mandaragit. Ang kanilang pagpapaamo ay, sa esensya, isang kasunduan. Sila ang humuhuli ng mga peste at kapalit nito, binibigyan sila ng mga tao ng tirahan at pagkain. Ngunit ang kanilang likas na ugali ay nananatili. Sa loob ng iyong cute na mabalahibong alaga, nakatira pa rin ang isang bihasa at walang awang mga ngaso na kumikilos ayon sa batas ng kalikasan. Kaya, halika't isa-isahing suriin natin. Ano nga ba ang tumatakbo sa balahibong isipan na yan sa sandaling may regalo silang dala? Ang pinakauna at pinakamahalagang dahilan ng ganitong ugali ay, siyempre, ang kanilang likas na instinct bilang mga ngaso. Isipin mo, ang iyong minamahal na pusang mahilig umungol at natutulog sa iyong kandungan ay direktang lahi ng mga ligaw at napakabihasang predator. Libo-libong taon ng ebolusyon ang humasa sa kanyang katawan at isipan para sa iisang layunin, ang pagsubaybay, paghuli at pagwawagi. Ang matutulis na kuko, kasing bilis ng kidlat na reaksyon at perpektong pandinig. Lahat ng ito ay hindi lang para habulin ang laser pointer. Ito ang mga kasangkapan ng isang profesional na minana niya. At dito nakatago ang pangunahing punto na madalas malimutan ng marami. Ang mga pusa ay hindi lamang nangangaso dahil sa gutom. Para sa isang pusa, ang pangangaso ay hindi lang paraan para makakuha ng pagkain. Ito ay isang mapangahas na laro, isang paglutas ng komplikadong palaisipan, isang paglabas ng adrenaline. Ang mismong proseso ng pagsubaybay, pagdikit ng palihim, at mabilis na pag-atake ay nagbibigay sa kanya ng matinding kasiyahan. Ito ang kanyang trabaho, libangan, at pasyon, lahat sa isa. Kaya naman, ang pusang busog na busog at may umaapaw na pagkain sa mangkok ay masayang hahabulin ng ilang oras ang sinag ng araw o isang langaw. Hindi siya gutom. Ginagawa lang niya ang programang itinanim sa kanya mismo ng kalikasan. Pero heto ang lohikal na tanong. Bakit hindi na lang nila kainin ang huli nila? Bakit pa nila dadalhin sa inyo at ipapakita sa paraang, aminin natin, hindi masyadong kaaya-aya? At dito na magsisimula ang pinakakawili-wili. Humanda kayo dahil ang teoryang ito ay maaaring lubos na magpabago sa inyong pananaw sa inyong alagang pusa. Kilalanin natin ang pangunahing teorya, ang pusang guro. Sa ligaw na kalikasan, kapag nagkaroon ng mga kuting ang isang pusa, napakalaki ng responsibilidad niya. Hindi lang pakainin ang mga ito, kundi turuan din silang manghuli ng sarili nilang pagkain. Ito ay isang aral na napakahalaga para sa kanilang kaligtasan. May ilang yugto ang pagtuturo na ito. Una, ang mapagmalasakit na inahin ay nagdadala ng patay na huli sa kanilang lungga. Sa ganitong paraan, nakikilala ng mga kuting ang amoy at anyo ng pagkain at natututo silang himayin ito. Pagkatapos, kapag medyo sanay na ang mga kuting, nagsisimula siyang magdala ng kalahating buhay na huli. Ito ay para makapag-practice silang bigyan ng nakamamatay na kagat. Isa itong uri ng training ground para sa mga magiging manghuhuli.
At pagkatapos lamang nilang matagumpay na makapasa sa eksamin na ito, saka niya sila isasama sa totoong pangangaso. Ito ay isang fundamental na maternal instinct na hindi nawawala kahit na ang pusa ay nakatira sa isang komportabling apartment at hindi pa nagkaroon ng sarili nitong mga kuting. Ngayon, eto na ang pinakagulat-gulat na punto ng teoryang ito na magpapaliwanag ng lahat. Humanda ka. Sa paningin ng iyong pusa, ikaw ang kanyang malaki, lampa, at ganap na walang kakayahang mangaso na miyembro ng pamilya. Oo, ganoon nga. Nakikita niya na araw-araw kang umaalis, pero kailanman ay hindi ka nag-uuwi ng sariwa at kaaya-ayang daga. Nagbubukas ka lang ng mga kakaibang kumakaluskos na plastik, na supot, o lata ng delata. Para sa kanya, isa itong ganap na kalamidad. Ikaw ang kanyang minamahal, pero ganap na walang alam na kuting, na kung walang tulong niya ay mamamatay lang sa gutom. Dahil dito, ang kanyang likas na pagiging ina o tagapagtanggol ay sumisipa ng buo. Ang regalo na yan sa iyong basahan ay hindi para takutin ka o galitin. Ito ay ang kanyang desperadong paraan upang pakainin ka. Ibinabahagi niya sa iyo ang pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang nahuli. Para bang sinasabi niya, tingnan mo, ganito ang hitsura ng pagkain. Subukan mo, masustansya ito. Matuto ka habang kasama mo pa ako. Ito ang pinakamataas na uri ng pagmamalasakit sa lingguwahe ng pusa. Kahit na para sa atin, mga tao, ay medyo nakakakilabot ito. Kaya mahalagang maunawaan, hindi ito paghihiganti, hindi masamang intensyon, at hindi rin para gulatin ka. Sa halip, ito ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal at pag-aalaga ng pusa. Tinitingnan ka niya bilang bahagi ng kanyang pamilya na kailangan niyang alagaan. Ngunit, bukod pa rito, may isa pang malakas na instinto na nagpapaliwanag kung bakit ang regalo ay nasa loob mismo ng bahay. Ito ay ang pagnanais na dalhin ng huli sa isang ligtas na lugar. Isipin ang buhay sa kalikasan. Kapag nakahuli ng daga o ibon, hindi ito kakainin ng maninila sa isang bukas na lugar, kung saan posibleng maagaw ito ng mas malaki o mas malakas na kalaban. Dadalin niya ito sa kanyang lungga, sa isang kubli at ligtas na kanlungan. At ano ang pinakaligtas na lugar para sa iyong pusa? Tama, ang bahay mo. Ang iyong bahay ay ang kanyang kuta, ang kanyang teritoryo, ang sentro ng kanyang mundo. Sa pagdadala ng huli sa bahay, sinusunod niya ang sinaunang instintong ito. Para bang sinasabi niya, ay salamat, ligtas ako rito. Pwede na akong magpahinga at kumain ng tahimik. At ang pagdala niya ng tropeyong ito diretso sa iyo, sa mismong puso ng kanyang lungga, ay mas nagpapatunay lamang ng iyong espesyal na lugar sa kanyang buhay. Ang kilos na ito ay malaking tanda rin ng buong tiwala. Isipin mo na lang, sa mundo ng mga hayop, ang pagbahagi ng pagkain ay isang napakaseryosong bagay. Ibig sabihin, hindi kanya nakikita bilang karibal sa pagkain o iba pang pangangailangan na siyang pinakapundasyon ng kaligtasan sa ligaw. Lubos siyang nagtitiwala sa iyo at itinuturing kang ganap na miyembro ng kanyang grupo o gaya ng tawag ng mga zoologist ng kanyang pride. Para sa kanya, hindi ka lang basta pinagmumula ng pagkain at pagmamahal. Ikaw ang pamilya niya. At bilang miyembro ng pamilya, karapatan mong makakuha ng bahagi sa kanyang huli. Mayroon nga palang isang napaka-interesanting obserbasyon. Kadalasang ipinapakita ang ganitong gawi, ang pagdadala ng mga regalo ng mga kapong pusa, lalo na ang mga babae. Bakit ganoon? Ang lahat ay dahil sa hindi natupad na instinto ng pagiging ina. Iniprograma siya ng kalikasan para maging ina, guro at tagapag-alaga. Ngunit dahil wala siyang sariling kuting, ang lahat ng malakas at hindi mapipigilang enerhiyang ito
ay naghahanap ng mapaglalaanan. At kanino ito idinidirekta? Siyempre sa'yo. Ikaw ang nagiging kanyang kinupkop na kuting, ang pangunahin niyang proyekto sa pagtuturo kung paano makaligtas sa komplikadong mundong ito. Nararamdaman niya ang responsibilidad sa iyong kapakanan. At mahalagang tandaan na hindi lang palagi tungkol sa daga or ibon ang usapan. Ang pagtingin ng pusa sa nahuli o tropeyo ay maaaring napakalawak. Bilang isang marangal na regalo, maaaring maging anumang bagay na kanilang nahuli at nadaig. Maaaring ito ay isang malaking salagubang, tutubi, butiki, o kahit palaka, lalo na kung nakatira ka sa labas ng syudad. At minsan, kung walang mas angkop na tropeyo, buong pagmamalaki kang dadalhan ng pusa ng isang malaki at kakaibang tuyong dahon o kaya'y bungkos ng damo. Ang lohika ay pareho. Nakita ko to, dinala ko to, para sa'yo, mahalaga to. E paano naman kung mayroon kang pusang puro bahay lang na ang labas ay nasilayan lang mula sa bintana at hindi pa kailanman nakakita ng buhay na daga? Hindi kaya tulog ang kanyang mga instinto? Aba, syempre hindi. Naghahanap lang sila ng ibang paraan o labasan. Kaya naman, ang maliit na mandaragit na ito ay nagsisimulang manghuli ng anumang abot kaya niya at buong pagmamalaking dinadala sa iyo ang kanyang mga laruan. Ang mekanismo ay ganap na pareho. Hinahanap niya, sinasalakay, ginagapi ang kanyang laruang daga o bola at pagkatapos na may pakiramdam ng katuparan, dinadala sa iyo ang tropeyo. Ipinapakita niya ang kanyang mga kasanayan sa pangangaso at muli ibinabahagi sa iyo na kanyang walang kaalam-alam na kauri ang resulta ng kanyang matagumpay na pangangaso. Ang kilos na ito ay isa ring malaking tanda ng tiwala. Isipin mo lang, sa mundo ng mga hayop, ang pagbabahagi ng pagkain ay napakaseryosong bagay. Ibig sabihin, hindi ka niya nakikita bilang kalaban sa mga pinagkukunan na siyang pundasyon ng lahat sa ligaw. Lubos siyang nagtitiwala sa iyo at itinuturing kanyang ganap na miyembro ng kanyang grupo. O tulad ng sinasabi ng mga zoologist ng kanyang pride. Para sa kanya, hindi ka lang basta pinagmumulan ng pagkain at lambing. Ikaw ang kanyang pamilya. At bilang miyembro ng pamilya, nararapat na may bahagi ka sa kanyang nahuli. May isang napaka-interesanting obserbasyon tungkol dito. Kadalasang, ang ganitong pag-uugali, ang pagdadala ng regalo, ay mas nakikita sa mga pusang kinapon, lalo na sa mga babae. Bakit kaya? Ang lahat ay dahil sa hindi na ilabas na maternal instinct. Pinrograma siya ng kalikasan upang maging ina, maging guro, at maging tagapagbigay ng pagkain. Ngunit dahil wala siyang tunay na mga kuting, ang lahat ng makapangyarihan at hindi mapigil na enerhiyang ito ay naghahanap ng labasan. At kanino ito nakatuon? Siyempre, sa iyo. Ikaw ang nagiging ampon niyang kuting, ang kanyang pangunahing proyekto para turuan kang mabuhay sa komplikadong mundong ito. Nararamdaman niya ang responsibilidad para sa iyong kapakanan. At narito tayo sa pinakamahalagang praktikal na aral. Anuman ang maramdaman mo sa sandaling iyon, pagkadiri, takot o pagkairita, mahalagang intindihin ang pagpaparusa sa pusa dahil sa dala nitong huli ay walang saysay at nakakasama pa. Hindi niya talaga maiintindihan kung bakit ka sumisigaw o nagagalit sa kanya. Mula sa pananaw niya, kakagawa lang niya ng isang malaking gawa. Inalagaan ka niya, nagdala siya ng mahalagang regalo sa bahay at ipinakita ang kanyang pagmamahal at tiwala. Pero ang kapalit ay negatibong reaksyon. Ito ang nakakalito sa kanya, nakakasira sa inyong pagkakaintindihan at maaaring magdulot ng stress. Hindi siya nanggulo. Sinusunod lang niya ang kanyang libu-libong taong gulang na instinto.
Ang pinakamainam na paraan ay tahimik na itapon ng regalo nang hindi niya nakikita at pagkatapos ay purihin siya sa kanyang atensyon at pagmamahal. Kung gusto mong bawasan ng ganitong klasing sorpresa, ang pinakaepektibong paraan ay ilihis ang kanyang enerhiya. Mas makipaglaro ka sa pusa ng mga aktibong laro na ginagaya ang panghuhuli. Gumamit ng mga feather wand, interactive na laruan, at laser pointer. Bigyan mo siya ng pagkakataong mailabas ang kanyang instinto ng mga ngaso sa paraang ligtas at katanggap-tanggap para sa iyo. Sa huli, ang kakaibang gawin na ito ay isang komplikadong halo ng sinaunang instinto, matinding pagkakaugnay, pag-aalaga, tiwala, at syempre, kaunting yabang ng pusa. At narito na ang pinakanakakagulat at pinakamahalagang kaalaman mula sa lahat ng ito. Kapag ang pusa mo ay nagdala sa iyo ng patay na daga, hindi ka niya sinusubukang saktan. Sinasabi niya sa iyo, mahal kita, pinapahalagahan kita. Pero aminin na natin, bilang mga ngaso, hindi ka gaanong mahusay. Kaya heto, kumain ka na. Ako ang nanghuli. Hindi lang ito basta instinct. Isa itong gawa ng dalisay na pagmamahal na ipinasa sa loob ng libu-libong taon ng kanilang ligaw na pamana. Nakikita ka niya bilang miyembro ng kanyang sariling pamilya na kailangan niyang pangalagaan at pakainin. Ang pagkaunawa sa lahat ng ito ay lubos na nagpapabago sa pananaw mo sa mga regalo na iniiwan niya sa pintuan or sa balahibo ng ibon sa iyong unan, hindi ba? Hindi ito kalat, ito ay pagpapakita ng pag-ibig. Kaya sa susunod na makatanggap ka ng ganoong handog, huwag kang magmadaling magalit. Ang pusa mo ay nagsisikap lang maging isang mabuting magulang para sa kanyang kakaiba, malaki, at medyo walang magawang tao. Salamat sa pagtapos ng panunood ng video na ito. Kung may natutunan ka tungkol sa iyong mabalahibong kaibigan, i-like at i-subscribe ang channel para hindi mo mapalampas ang iba pang pagtuklas sa mga misteryo ng mundo ng hayop. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang pinakakakaibang regalo na dinala sa inyo ng inyong mga alaga? Ibahagi ang inyong mga nakakatawa o nakakagulat na kwento sa comments. Sabay-sabay nating basahin.